Diretsahan tanong, kasi nangihinayin yung mga fans ninyo ni Julia. Bakit naman Dahil balitado na hiwalay na kayong dalawa. True or false? Dahil umupo ako doon. Doon naman nag-start. Sabi, nagre-regroup lang kami. Galing ako sa meeting. Wala. Walang katotohanan. Sir Jules, ganito lang. Dalawa lang yun sa showbiz. It's either kasal na kayo or hiwalay na kayo. Diba? And like I said kanina, what I can keep private, I keep private. Diba? Kung ano yung kaya kong i-share ko, hindi naman ako madamot. But, dalawa lang yun. Sa either hiwalay kami or kasal na kami or may pinagdadaan kami. Hindi ba pwedeng normal din ang relationship? Diba? And aaminin ko, there's always ups and downs. Wala namang perfectong relationship, diba? Yes. Wala namang perfectong marriage o ano. Pwede nyo ba, just let us live our lives? Siyempre, hindi naman gano'n. But, gano'n lang. So, hindi kayo hiwalay? Hindi kami hiwalay. Kayo pa rin? Kami pa rin. Alam mo, Guys, narito tayo ngayon sa Zambales. Napakaganda ho, ano? Dito po kasi nagpapagawa ng resort ang kapamilya actor at ang ating kaibigang si Gerald Anderson. Binigyan niya tayo ng advance preview sa kanyang mga plano para sa lugar na ito. At syempre, hindi naman nakaiwas si Gerald sa mga tanong natin tungkol sa mga controversial na issue sa kanyang buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Thank you. Salamat. Kumusta? Ayos naman. Ito ba ang yung bagong project? Bagong project. Meron ako the next bayan, yung Batones, yung Hayati naman, yung beach resort. But I wanted something na parang may river din. So, ito yung bagong natin gagawin. Ayan, may kausapin ko rin yung architect. This is 4,000 square meters. Pero, as you see na medyo may babato. Kinain ng sapa yung ano eh. So, pinatambak ko pa to. Tambak to. Pinatambak ko pa to. Yeah, pinatambak ko pa. Sana nga, buti nga medyo kahit konti, tumigil yung ulan eh. Yeah. But, at naliligo talaga sila doon? Oo, nung isang araw naligo ako dito eh. So ito may mga bata rin nagsaswimming dito. Oo nga! Hi! Yeah, but it just shows, ito yung gusto ko i-offer sa mga tao eh. Yung mga bata nyo, wag laging iPad, wag laging... True! Wag laging cellphone, computer, go out, enjoy the nature, enjoy water. Yung I am who I am now, yung personality ko, because of yung kinalakihan ko was always playing outside, kalaro ko yung mga barkada ko. Nagsiswimming kami sa sapa, basta makakita ko sapa, talagang tatalon ako. So this is what I'm offering, di ba? Minsan nga, kahit hindi pa nga ganun kaganda yung accommodations, basta yung lugar, okay? Yeah, but I'm gonna make both. I'm gonna try to do my best. Maganda yung accommodations, maganda yung in-offer natin, you know, with the view, with the river, and I wanna offer na ilabas nyo yung mga anak nyo. Diba? Let them run, let them, okay lang madapa, okay lang yan. Enjoy nature, di ba? Enjoy nature, enjoy the fresh air. Lalo na sa atin, di ba, sa Maynila, grabe. Talagang minsan toxic din, di ba? Oh, super toxic, you know. So you come here for the weekend, come here for a day, 2 days. Recharge ka na. So ano to? River. This is a river. River siya. Tapos you have the mountain view. Diba? So, kaya talagang nung sinabi na pwede kukunin, kinuha ko na talaga. Bakit ito yung naisip mo na parang concept ng ng klase ng resort na gusto mo? Ewan ko eh, kasi minsan may ganun ako eh. Like when I see a spot katulad nito, parang tumatakbo ng isip. Hindi ko naman talaga hinahanap yung super prime na lot or ano. I believe it's not just the I believe if depende kung paano mo gagawin yung lugar. People will come. As long as pinag-isipan mo, pinaghandaan mo, you build something with feelings, with love,
people will come. Just like yung Hayati Resort ko, yung sa beach resort. Hindi naman dapat talaga pang ano yun eh, pang public. Kumbaga, after a while, parang sabi ko, try lang natin. Try lang natin. And it worked. Like now, fully booked siya itong June. Nung May, fully booked. So, that gave me the confidence also to, sige nga, try nga natin dito sa iba. See, as you see, iba rin yung offering ng Sapa rin eh. Iba nature, ano? Yeah. Parang nature tripping. Nature tripping. Yun ang concept. So, ito i-landscape ko pa to. Magtatayo ko ng mga villas. How many villas are you thinking of? So, what I'll be doing is, so sa side na yan, I'll have a parang barrier, a wall. So, it's exclusive pa rin eh. So, if you wanna rent your here, you'll have your own spot for 30 packs yan. So, you can bring the family or maybe team building. Doon lang kayo. And then here, ganun din. Exclusive area din. And then here, I'll have the solo villas for mga couples, ganun. But we'll have 2 spots na talagang pang big groups. But private. Yeah, so you can come here and have privacy and ganon. And they can go fishing pa dito sa river na to. Kung may mahuli kayo. Kita ko nga kanina yung mga bata, lilito pa na to. Diba? Minsan, doon sa unahan ng konti, medyo malalim, pwede ka tumalon. Parang ka nasa New Zealand ng dati, no? Diba? Exactly. So that's why I wanted you guys talaga na dito tayo because I wanted, gusto ko sana after mabuo ko, kayo yung unang may invite ko to check it out. You know, sana makapag-stay kayo, bring the family. Of course. We'll definitely do that. Yeah, kasi tayong una rito. So exactly. That's the point eh. I wanted you guys talaga. Guys, kasama na natin ang ating idol, Mr. Gerald Anderson. Sir, thank you. Maraming salamat. Thank you for having me. Thank you. Naman ang location natin, Gerald. Bumiyahe pa kayo, but thank you for doing this. Naman, thank you rin for inviting us to your future resort dito sa Zambales. Opo. Paano mo naman na-discover itong napakagandang lugar na to? Well, may titingnan kasi akong ibang lote in this area. Tapos napadaan ako. Sa pagdaan ko, sabi, wow, ang ganda ng... Tapos may river. Sabi, ganda ng area na to itong mismong loteng to. Pero hindi ito yung sasadyain namin. Hindi naman talaga ito yung tatignan namin. Doon pa. Ngayon, pagdating namin doon, nakita ko yung lote, para medyo hindi masyadong maganda. Hindi nawawala sa isip ko itong sabi ko, daanan nga lang natin. Hindi namin alam kung for sale ba to, pang private use. Hindi namin alam nung time na yan eh. So pagdaan namin, sakto, nandito yung mayari. Bumaba yung sabi ko, tarin mo nga kung binibenta, kung pwedeng bilhin. Hindi ka pa nagpapakita rin to? Hindi pa ako nagpapakita. Okay. So pagbaba, kinausap ng ate ko. Sir, binibenta niyo ba to? Kasi ang ganda ng ay hindi. Tapos bumalik siya sa kotse, hindi daw binibenta. Pero sabi ko siya yung mayari, siya. Bumaba ako. Trinay ko lang. Sabi ko, sir, ganda ng lote niyo Baka naman pwedeng dyan. Eventually. Ano reaction nakita ka? Hindi, ganoon siya kasi syempre sa gitna tayo ng So nagulat din siya na parang, sabi ko, kumusta? So eventually na-convince ko. And ito yung nabili ko instead of yung mga so ito yung nabili ko. Ang bilis naman, na-convince mo agad? Na-convince ko agad. On the day. Mukhang fan mo yata si Sir. So actually, 3 lote ito eh. Yung pinakauna binili ko, yun nandun. And then sabi ko, pwede ko ba kunin katabi? Sige, kunin katabi. Kanya lahat yun Kanya lahat to. Hanggang doon. I think nag-keep pa siya kasi siguro magbibuild din siya ng rest house niya or maybe something. But yeah, so that's how minsan that's even destiny ang tawag doon. Di ba? Like hindi ko talaga hindi siya nakaplano na titignan ko tong specific lote, but napadaan lang ako. That's why minsan you never know you never know what's gonna happen in your life So just always be prepared. Di ba? Hope for the best, expect the worst, prepare for the worst, but hope for the best. How big is the land area? Right now, total? 4,000 square meters siya. Malaki din. 4,000 square meters Almost siya. half an hectare, no? Yes. So, plano ko dito, I will subdivide it para compound. Para yung mga tao with their family have their privacy. May sariling pool.
overlooking the river. Bird watching, guys. Ang ganda ng there mga you birds go. na dumadaan dito. Siguro kung hindi lang umuulan, andito sila ngayon eh. Pero mamaya tatawagin ko para dumaan sila, para makita nyo. So, dito mo ginawa yung nag-viral na photo mo sa Instagram. Opo, dyan lang sa una, hindi ko... nag-viral pala yun? Nag-viral yun, pinag-usapan nga nila. Ay, nagsosolo na si Gerald ngayon. Ayun na nga, baka nag-viral for the wrong reasons. Yeah, pero dito kami kumakain, kung saan kayo kumain kanina, tapos nandun lang ako, sinet up ko tong upuan na to doon. Just chilling, relaxing lang, and then the next day kasi taping, so medyo nag-relax na ako dito. Recharge. Supposedly your future second resort na, no? Yes, supposedly. Kasi yung first, nandito rin sa Hayati po Zambales, yan, no? sa next bayan. About 30 minutes away. 30 minutes away. Yan po yung Hayati. Yun yung medyo, ano naman yun. Kaya gusto ko sana ito yung i-cover yun. Kasi yun medyo bugbog na yun. I mean, it's marami been, na exposed na yan. But I am doing ongoing renovations in that kasi I wanna accommodate bigger. For now, nasa 30 packs siya eh. So I'm building more villas for it to be 50 packs para maka-accommodate ng 50 packs. But yeah, so that's why sana i-invite ko kayo bumalik pag natapos ko na. Sana pala rin ako ng Diyos na matapos ko siya ng stress-free. But of course, you know that, even pag nagpatayo ka ng bahay, di ba? There's always, what more resort? Di ba? So there's always something that's, mukhang nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo. Super. Super. Kahit stressful siya. I love building and seeing yung from ito lang, lupa lang, and unti-unti na nabubuo, na nakuha ko yung feeling sa Hayati eh. Na talagang, so, plain lang yun. Lote lang talaga What's siya. the story behind that? Paano mo nakita yun? Yun din, may mga tinawagan ako na baka makahanap kayo ng lote dyan sa Hayati sa Zambales kasi pangarap ko talaga beach lot. Tagal ako naghanap ng beach lot kung saan ako nakarating just by myself. Nung una kasi wala pang Facebook nun eh. 'Di ba sa ngayon ng Facebook, ang dami mo nahanap sa Facebook, 'di ba? Pero nung time na yun wala akong Facebook, wala akong so talagang mano-mano, dinadrive ko. Na sana may makita ko, magtatanong tayo sa mga bayan-bayan. Ito may tumawag sa akin, sinabi na ito. So kinuha ko na siya agad. Ang meron lang doon is parang ganito. Plain lot lang talaga. No tourist. Nothing. No tourist in the area. No tourist in the area. Plain lot lang. Walang structure. Ang una kong pinatayo, alam niyo kung basketball court. Okay lang sa akin mag-tent kami basta may basketball court. Pwede magpapawis kahit kailan. So initially, hindi siya resort talaga? Parang your private private rest house place. But syempre, habang tumatagal, parang hindi mo talaga mapupuntahan lagi. Overhead din yun. Correct. Diba? May kuryente ka pa, may maintenance. May maintenance ka, may caretaker ka, may property tax ka pa. Diba? So, electricity pa. Water. So, eventually naisip namin, hindi practical, hindi naman na kailangan. Diba? Unless you live there talaga, Unless you live there, kung hindi worth it eh. Tama. Even yung mga bilyonaryo sa States or kahit saan, they always rent their out because hindi na pupuntahan. So naisip ko, sige, subukan natin. And then, inopen namin sa public, then unti-unti, and then may pumapasok na pera, parang, uy, iba yung feeling na yun eh. Kasi hindi na showbiz yun eh. Hindi yan showbiz money ko. Hindi yan nakataya sa, kung yung kinikita ko sa trabaho ko, dahil sa talent or, diba, dahil sa celebrity, ko. So ito, may first time sa buhay ko na may pumapasok. Hindi dahil sa, hindi puhunan ko yung sarili ko. Puhunan ko yung binil ko. So, na-in-love ko sa feeling na yun eh. So, build and build and build. So parang accidental businessman ka pala, Actually, diba, super. Accidental businessman talaga ako. I never, wala akong alam sa business. And I never thought na kaya ko ba mag-business? Kasi hindi yan para sa lahat eh. Lalo para sa artista, hindi yan talaga. Hirap. Trabaho ka na eh, may taping ka na eh. Ba't ako hanap pa ng pera sa ibang paraan? Pero for me, it's not just yung pera eh. It's building something out of nothing. Kasi nag-start ako sa show business, sa isang reality show. Hindi ako dumaan sa mga auditions, hindi ako dumaan sa... So para medyo may... Ako naman to eh. Medyo may parang malakas yung luck factor eh.
I was in the right place at the right time. Parang Pero guided syempre, ka, parang ganun. it's a blessing from Yeah. God na sinend niya sa akin yan. But I wanna try to prove something and build something outside of the industry. Tama. Diba? Una kami nagkakilala ni Gerald sa subdivision. Kasi, kapitbahay tayo. Magkapitbahay kami sa isang subdivision sa Quezon City. Tapos nakikita ko siya naglalakad-lakad dun minsan. Dun sa labas, jogging lang. What happened to your home there? Ando pa rin. Pinaparent ko lang siya. So that, Second business to. second business ko. So, Pinarent mo na yung bahay. Yes. So, naano rin ako. Parang may mga properties din ako. Like, may mga condo ako binili before. Sa BGC, sa QC. Walang laman. Hindi nagagamit. For how many years? 10 years, mga ganun. Kasi wala akong education about, wala akong alam, wala akong knowledge, wala akong experience. So everything started dun sa Hayati. Everything started ng Pinarent mo na namulat rin yung ano. So pinarent ko na lahat. Parentahan natin yan. May papasok na pera eh. Di ba? Kahit pa sabihin mo, I mean, siyempre sa ibang tao, maliit lang yung 50,000, 80,000 naman. Pero 80,000 pa rin yan, pambayad ng kuryente, overhead. So, ang ano ko naman is, I'm trying to build enough businesses to cover my overhead para kung ano yung pinagtatrabaho ko sa ABS or sa mga taping, ano, savings ko na yun. Tama. Diba? Saka, you can never tell kung ano mangyayari in the future, di ba? When it comes to your career, di ba? Hindi mo masabi, di ba? Sino ba nag-aakala na may pandemic mangyayari? Correct. Di ba? Yun, isa pa yun. Ang dami rin natutunan na lahat tayo. Kung wala ka natutunan nung during the pandemic, ewan ko na lang. Saka yun din ang natutunan ko sa sa pag-i-interview ko ng mga senior stars. Marami sa kanila hindi nakapag-invest. Opo. So when it came to a point na yun, may edad na sila, isa pa yun. Nagkakasakit na sila, Opo. nahihirapan na silang kumuha ng panggagalingan ng finances. Yeah. Yung ginagawa mo is the right thing to do. It was perfect example din po yan. I also don't wanna be working and taping hanggang 80 years old ako. I mean, iba-iba naman eh. Like, unless you're Tom Cruise. Is that, 100 years old daw siya, ano pa siya, 67, hanggang 100 daw siya. Sabi nga niya hanggang 100. Pero kasi that's his pero I'm sure may mga businesses din yun. Meron yun. He has na-inspire ko lalo na lately kay Tom Cruise kasi I also wanna do my own production house. Magtatayo. Meron in the works na siya as we speak. Tatayo na sarili kong production kasi I also wanna do projects na talagang gusto ko. And eventually, kapag naging successful yung production house na I can give work also sa mga ibang artista. Tama. It doesn't always have to be me. Hindi naman ako kailangan lagi kasama sa proyektong yan. But, like I said kanina, nagagamit ko yung pagiging celebrity artista sa business. But, my goal is, sariling brand na yan. 10 years from now, hindi mo alam na ako pala may-ari. Diba? Or 5 years from now, hindi si Gerald pala may-ari niyan. Diba? It has to be strong enough brand na pupunta yung tao. So, yun yung goal ko. So, why Zambales? Why is Zambales so special to you? Malapit talaga sa puso ko to. Una-una kasi dito nabuo yung puso ko. Dito ako pinaanak eh. Okay. dito ako pinaanak sa Subic Bay. Hindi sa Amerika? Hindi po. Sa Subic Bay, Zambales. US Navy base siya dati. Tatay ko 30 years sa US Navy. Doon siya na-destino. Doon yung nakilala yung nanay ko. Gagawin ko rin pelikula yung love story nila eh. Talaga? Hindi, joke. Baka mapatay ako ng tatay ko sa nanay ko. Bakit? Hindi naman, di ba? But, cute din yung love story nila eh. Yung tatay ko, yung nanay, so SBM, the US Navy base, di ba? Lalabas ka ng gate, Alongo po na yan. So yung may salon yung nanay ko, doon nagpapagupit yung tatay ko. So, kahit kakapagupit lang niya, babalik pa siya. Gupitan mo para lang makita yung nanay ko. Wow. Kahit maikli pa yung buhok ng nanay ko. Sabihin ko na rin ka lang. But yeah. Anyway, so that's why malapit sa puso ko yung Zambales kasi yun. Dito ka pinanganak? Dito ako pinanganak. And I mean, look at it. Diba? And when was this? 89 ako pinanganak. Nandito ka 2 years later. Andito ako. Yeah, tinago ako sa ilalim ng talagang tinago ako ng tatay ko kasi talagang yung lahar, di ba? Yung ashfall. Yung ashfall. Siyempre, hindi ko masyadong maalala. Pero kinukwento niya sa akin yan. Tapos nung nasa States, lumipat kami sa States kasi nga nasara yung base eh. Nasara yung base, na-destino yung tatay ko sa States, lumipat kaming lahat. Kinukwento niya sa akin yan na yung mga nangyari, grabe daw, di ba? Grabe yung devastation nangyari, wasak yung mga buildings, mga bahay, kahit bahay namin.
Ay, na-cover ko yun eh. Diba? Ang time na reporter pa ako sa kabilang channel. Yun nga, sa Tarlac Sa ba kayo nun? ABS. Oo. I covered yung lahat ng mga nangyari doon sa ano. Pero paano yun? Nung pumutok, sumugod kayo. Oh yeah. Pero, Oh, yeah. It was the peak of the Peak. of the eruption. grabe, no? Oh. Ako maliwanag na ako kasi nagtatrabaho na ako doon. Yeah. Eh. Ikaw baby ka pa. Exactly. So wala ka pa masyadong Kayo, memory. naalala nyo pa, na-cover nyo pa. Yes, So I'm sure may we covered footages it. pa kayo noon, everything. Yeah. Pero, so, dinala ka sa Amerika? So ilang years ka nagstay sa US? Hanggang 13 years old ata ako, 13, 14, ganon. Nagstay ako doon. So medyo na-Americanized ka Yeah, na, Americanized parang talaga. Wala akong... You had a slang. Tsaka walang... Hindi ako... may twang ako noon eh. Oo, no? Pero walang Tagalog, di ako marunong mag-Tagalog, di ako marunong mag-Bisaya. Bisaya kasi yung nanay ko, so... wala, English lang talaga. English. And then, yung nanay ko pupunta dito sa Jensan, sa Pinas, para... Back and forth kasi siya eh. Pumunta kami, ako, tatay ko, kapatid ko, para sunduin siya sa Jensan. Tapos parang konting vacation ng 2 weeks, 3 weeks. Tapos uuwi na kami lahat sa States. Ang problema ko, yung nanay ko nung time is green card holder siya. Nag-overstay siya. Alam mo na may prosesong ganun. Hindi, pag green card holder ka, hindi ka pwede lumagpas ng 6 months or something like that. Correct. Eh, lumagpas. Oh. And then yun yung time na parang naging strict yung US. Naiya pa lang, pauwi na kami, pabalik na kami States, naiya pa lang, hinold na siya. So nasa pila pa lang kami ng nag-iiyakan na kami, anong gagawin namin, kasi alis ba kami tatlo? May tickets na kami ha, naka-check-in na kami. Yung nanay ko last mag-check-in, hinarang siya, ma'am, saan po yung green card nyo? Pinakita, Expired. ay ma'am, may tawag doon eh, basta nag-overstay. Ma'am, the flag. Ha? So? Siyempre, hindi naman mayaman kami noon eh. I mean, middle class. Gano'n. So, pag bumili ka ng ticket, mahal yun ha. Pag-iipunan mo talaga yan. Alis kayo? So, we all decided na magstay na kami dito sa Pinas. Hanap nagstay na muna kayo. tayo ng paraan. So, hindi kami nakasakay. Even your dad? Even my dad. Yung dad ko may work ha. May trabaho siya sa States noon. Stop siya. So, nag-ano muna siya. Leave of absence muna. Kailangan namin ayusin tong So, inaayos namin nila yung green card ng nanay ko. Nagkaroon ng parang may doon pumutok yung PBB. So habang nandito kami, na-discover din akong kumbaga si Joros Gomboa. Si Joros, siya talaga naka-discover sa akin. Si Joros ang mo? Yeah, sa probinsya. Sa Na-discoveran Jensan. mo? Sa Jensan, umuwi kami ng Jensan. Nagkaroon sila ng show. Nagkaroon sila ng racket, kumbaga, ng show doon. Pumunta ako kasi napadaan kami, itong kasama ko, nasa tricycle kami. 14 years old ako noon. Tapos sabi na, daming tao ah. Tapos sabi itong, yung nakasombrero, sabi niya, mga artista yan, mga artista nandyan. Hindi ko alam anong artista, hindi ko alam ano yan. So bumaba kami, daming tao. Nakita ko ng manager ni Joros. Pero dahil sa basketball, kaka-MVP ko lang doon eh. Sa parang intercity na yung mga police, yung mga guard, kilala ako, Anderson, papasok ito sa backstage. Pinasok ko sa backstage. Yung mga kasama ko, yung mga nakakilala kina Joros, hindi ko sila kilala eh. Naiwan sa labas, ako pa yung nakapasok. So pagpasok, nakita ko ng manager niya, sabi niya sa akin, Bagets, gumagang Bagets, gusto mo ba mag-artista? Kilala, si Kuya Jun yan eh. Bagets, Bagets. So ako naman parang overwhelmed ako, di ba? Gusto mo mag-artista? Sabi ko, sakto. Nung tinanong niya ako, gusto mo ba mag-artista? Tinawag si Joros, umakyat ng stage, sigawan ng tao. So pagtingin ko, sabi niya sa akin, yan ba, gusto mo ba ng ganyan? Sabi ko, yes, gusto ko na ganyan. Gusto pala yun. Gusto na ganyan. So doon nag-start yan. Pinapunta niya ako sa Maynila, nag-audition ako sa PBB, and then ngayon, nandito na tayo sa So hindi si Joros na nag-discover sa'yo? It's the manager. But I stayed with Joros, tinirain niya. Okay. So, pinapunta ako sa Maynila, di ba? So, para may magawa ako, nag-backup dancer ako kay Joros. Hindi ako dancer, pero kumbaga, hindi rin ako singer. So pumili ako sa dalawa, dito ako sa dancing, para ito yung mas may pag-asa ako eh. So, every time may mall show siya, kaya sa SM or may provincial show, backup dancer ako. May footages kami na nandun ako sa likod ni Joros, sumasayaw kami. Grabe. Yeah. And I wouldn't be here kung hindi dahil sa kanya. Yung guidance niya, yung just, not even yung verbally guiding me, but yung setting an example and nakikita mo yan. Doon nag-start yun. Kamusta ang friendship nyo ngayon? Okay naman, hindi,
hindi naman kami madalas nagkikita, but there's always that mutual respect na talagang alam. Para may bond kayong dalawa. Yes. So para magkapatid. Yes. Ganon, alam mo yon yung kahit hindi kayo nakikita ng kaibigan mo tagal, pero pag nakita kayo, yun na. yeah. So I'm very thankful for that guy. It could have went so many different ways, di ba? Di ba? Oo. So, nung time na yun, hindi kayo masyadong well-off nun sa family? Hindi well Hirap off. kayo? I mean, ayoko sabihing hirap kami kasi tatay ko masipag naman. Okay. Mama ko masipag din yan. But hindi kami mayaman. Like my perception kasi Amerikano yung tatay ko, mayaman. Hindi. Ordinaryo lang kayo? Hindi. Ordinaryo lang. I mean, like, kung ano yung pinakasimpleng t-shirt lang, kung ano yung afford ng tatay ko. But again, di ba, lalo na sa Jensan, lalo na sa Mindanao, sa probinsya, may misconception na anak ka ng Amerikano, mayaman ka, pero hindi. doon. Kumbaga, wala akong allowance. Ang allowance namin sa school, 100 pesos. Totoo yan hindi ko totoo yun. 100 pesos para sa kapatid ko. Paano ka napasok sa Big Brother? Nag-audition ako. Late ako dumating kasi wala akong pamasahe. Wala akong pambayad ng taxi. Sabi sa akin ni Kuya June, yun, Bagets, punta ka sa ABS ng Aluna ha, huwag ka malate. Nakalimutan ko sabihin, Kuya June, sana nag-iwan ka ng pamasahe para sa akin kasi wala akong pamasahe siya, wala na mag-grab dati, taxi lang talaga, yung puting taxi lang. So sabi ko, oh shit, okay. So, ginawan ko ata ng paraan, parang sapat yung pera ko pang tricycle, sa numbas ako, di ba? So pagdating ko naman sa ABS, siyempre, kung taga-probinsya ka, kita mo yung ABS-CBN, medyo overwhelming ka, mag-isa pa ako, sayo. Parang overwhelming to, nakaka-intimidate, tapos baka may makita kong artista. Anyway, so pagpasok ko na dun sa ABS, sinabi ko mag-audition ako sa PBB. Dinerecho ako sa Dish, yung dating restaurant doon. Closed, nakalagay closed na yung audition. Sumilip ako sa loob na naiiyak na ako niya. Shit, patay ako. Patay, naiiyak ako, sumilip ako sa loob. Nakita ko si LM, si Direk Lord. Kilala si Direk Lord kasi siya yung laging face ng PBB, di ba? Siya yung face Inisip ko mata ko siya si Big Brother, di ba? Pero siya yung face. So makikita mo na yung mga audition sa mall shows, yung mga sa PBB. Makikita mo siya doon nagsasalita. Nakita ko siya. Nakita rin niya ako. Nag-eye to eye contact kami. Pero medyo napaatras ako konti kasi na-intimidate ako And then, gumanon na ako. Parang sarado, nakalock Naglalakad na ako palayo. Narinig ko nagbukas yung door. Lumabas siya. Sabi niya, parang iho. Parang tinawag niya ako. Mag-audition ka ba? Sabi ko, opo, mag-audition ako. Sige, pasok ka. So, ibang anxiety na naman yan. Gumaro naman ako. Yung parang, pauwi na ako Naka-mindset ako, uwi na ako So, ito na, pagpasok ko, anong talit mo? Gumaganon. Sayaw po. Sige, sumayaw ka. Yan my footage sa YouTube. Mahanap niyo yung nag-audition ako sa YouTube. Sumayaw ka. Sige po. So, nag-aantay ako ngayon ng music. Saan po yung music? Walang music! Sumayaw lang ako! Oh my gosh, Oh my gosh! Hanapin niyo yung footage, ipalabas mo. Walang music, ha? Walang music. So, doon pa lang, tapos na. Kinausap niyo ako konti, taga-san ka, taga-Jensan ako, ganyan. Tatay ko Amerikano, nanay ko Pinay. So, konting backstory, gano'n. Sige, thank you. Doon pa lang sige, thank you. Hindi ako nakuha. Yung alam ko sa sayaw ko pa lang, alam ko hindi ko kasi kung ano ginawa ko Weird. Tapos, yan. Paglabas ko ng umuwi. So, wala na? Hindi ko na. Tinanggal ko na. Naiyak na ako. Naiyak ako kay Kuya Jun. Sorry, nag-fail ako. Alam ko, iniisip mo na makukuha ako. Hindi, okay lang yan, Bagets. Lalo ko naiyak. Kasi okay lang. Kasi okay lang. Di ba? Okay lang, Bagets. Okay lang. Okay. So, siguro lumipas 2 araw, may tumatawag, landline. Sinagot ko. Hi, something from ABS-CBN, Pinoy Big Brother, and the Mall. Sabi ko, yes po. Is this Gerald Anderson? Sabi ko, yes po. Can you come back for in-depth interview? In-depth na to. At kasama yung Endemol, yung owner ng Big Brother. So yung bayag ko naman, dito na naman, di ba? Pwede yung i-edit out yun, dito naman, parang... Okay lang yun. So yan and then a series of interviews, tapos the deeper the interview, the more na, hindi na ako makukuha. And then the last... Why did you think... Kasi just
You feel it? Wala. 17 years old ako noon eh. Okay. Syempre yung insecurities. Wala akong confidence noon eh. Taga Jensen pa ako, di ba? So hindi ko iniisip na imposible. Like, wala akong confidence ganun. So, the pinaka-last in-depth interview. So yun na, pinaka-last in-depth interview. Andun si Kuya Jun, in-interview na ako ng mga foreigner, tapos si Direk Lore, ganyan. After, nakita ko yung itsura ni Kuya Jun, yung manager, na parang disappointed siya. So ayan na naman, parang inisip ko, ano naman to? Anxiety na naman. Ako, parang, bagets wala, hindi ka na makukuha. Oh, grabe naman siya. Bakit hindi ka na makukuha? Sabi mo bakit? Wala na ikwento eh. Wala ka na kwento, walang ano. Dinalo ka na stress. Hindi interesting, hindi pwede, papogi ka lang dyan. Gumagano'n pa, so lalo na. Ito na, nangiyak na ako. Oh my God. So pagdating sa bahay, iyak talaga ako noon. The next day, yan na, landline na naman, may tumawag. Hello, ito po si Gerald Anderson. Sabi ko, opo. Okay, kailangan nasa hotel ka ng Ortigas ng 3 p.m. Ipapasok ka na sa loob ng bahay ni Kuya. Oh, wow! Oh, ano pakiramdam? Iba naman yung baya ko, bomba na. Hindi, panibagong naman yan. Sobrang saya naman. Panibagong naman yan. May fear pa rin, syempre. May fear. So 3 days ako nasa hotel. Pwede daw magsama ng isang family member, bawal cellphone, yung TV tinanggal nila, gano'n. TV. Ano sabi ni manager nung nakuha ka? Syempre, tuwa. Syempre, nasa isip nung ching-ching! Diba? Nasa isip mo, gold mine to, diba? Pero as a young, hindi mo inisip yan. Inisip mo yung adventure, yung experience. Hindi ko inisip yung artista kasi hindi ko pa nagagrasp yung konsepto na yan eh. Yung yan. So inisip ko lang na parang kumaga summer camp to, napapasok ako doon. Anyway, so yan na. 3 days kami sa hotel, briefing, ganyan. Kasama ko yung tatay ko. Ito na, dinala na kami sa ABS, naka-blindfold. Dinala kami sa ABS. Naka-blindfold kami the whole time May bumulong sa tenga ko. Nakabihis na kami, ito na, papakilala na kami. May bumulong sa tenga ko. Alam ko si Direk Lore yun, si LND. Gerald, ikaw yung unang ipapakilala. Ngayon na, bumalik na naman dito. Akit na naman. Ako yung unang ipapakilala na housemate. So, ito na. Ang konsepto, sasakay kami sa likod ng mga motor, mga big bikes, tapos iaakit kami sa stage. So, pagkasakay ko sa motor, pinubulungan ko yung driver. Kuya, diretso mo na kaya sa hatid mo ako dun sa scout. Kasi yan na, di ba? But it's part of it eh. I mean, until now, you always have that doubt, which is good. I think naging like... Ginamit mo strength mo. Ginawa ko strength ko, binaliktad ko, sabi ko best friend ko yan. So now yung doubt na yan, meaning okay, you have to work harder. Okay, kailangan mo mag-focus sa weaknesses mo. Ganon. Ginamit ko lang sa ganon instead of bringing me down kasi may mga ibang tao na talagang pag may doubt talagang hindi na. Suko na. So parang ginawa ko na siyang best friend ko. So pumasok ka na. Yan na, pumasok na ako. Isa ako sa pinakauna pumasok talaga sa bahay ni Kuya. PBB, nagkaroon ng love team sa loob, paglabas, love team na talaga, official love team na talaga. Paglabas ng PBB, take note yun yung mindset ko bago pumasok, yung sinasabi ko na umaakit dito, walang confidence, gano'n. Paglabas namin ng PBB, ginawa kaming bida agad si Santa Serie. Wow! So the more, hindi na dito, wala rin, di ko na alam kung saan na pumunta eh. So the more, di ba? The more na parang... Multiplied many times. Many times. Iba na to. Sabi ko, oh my gosh, iba na to. Di ba? And then, ang schedule namin doon, MWF, taping, TTHS. First movie namin was First Day High, yung first movie namin. And then Sunday ASAP. So wala talaga, full schedule. So pareho kayo ni Kim Chiu na parang... Pares kami schedule talaga. Pareho kang baguhan, no? Baguhan kami parehas. Baguhan kayo pareho. Pares kami baguhan may talaga. Fears, no? May anxiety. But I think yun nga, malaking tulong nga. There was a partnership na talagang kung ito yung ina-experience ko, or ito yung feelings ko, ito yung pinagdadaanan ko. I'm sure siya din kasi bago. Pero yun, so the partnership, and then yun, yun. Just, wala. Inisip ko kasi parang gabi. So nakatulong sa iyo ang love team? Nakatulong sa akin. Professionally as a newcomer, nakatulong. diba? As a newcomer.
emotionally, mentally, di ba? So, nakatulong siya. But I did not, eventually, syempre, nagkaroon ng realization na I cannot rely lang on the love team. And then, syempre, you know, after a while, gusto mo na rin gumaling sa trabaho, sa ginagawa mo eh. Kasi yung una, hindi ka magaling eh. Di mo naman alam ano ginagawa mo. 3 weeks before this, nasa Jensen ako, naglalaro ng basketball. Tapos bigla Tapos bigla naging bida ka na sa isang ano, parang, So, parang tinapon lang sa, ano, di ba? Parang tinapon ka lang dun sa Lions din. Na kailangan mo kalab. At habang nangyayari ang lahat ng yan, yung journey mo to success, paano naging effect niyan sa family mo? Sa nanay at tatay? Well, okay. Since tinanong mo yan, isa sa pinaka-main factor kung ba't ako sumali sa PBB, kasi mag-iwalay na yung mga magulang ko nun eh. I don't know why, baka kasi bata ako, iniisip ko na paglabas ko, kung sikat ako, it'll bring them together. Ewan ko baka kasi siguro kung may pera or may ano, kasi lagi naman nag-aaway minsan yung mga magulang dahil financial, di ba? Sabi ko nga hindi naman kaming well-off talaga. So paglabas, yun yung iniisip ko, pagpasok ko, this could be a reason na para magstay sila. Obviously, hindi nangyari, di ba? Hindi nangyari. So, yung effect naman nun is, like, until this day, last year, nag-show kami, TFC show. Pag mga TFC shows kasi sinasama ko tatay ko eh. Kasi parang yun na rin yung bonding ko. Siyempre, may mga meeting greet yan before, after the show. And then, nakikita niya kung paano yung reaction ng tao sa akin. And then, magdi-dinner kami. Sabi niya, I still can't believe this. It's hanggang ngayon surreal pa rin yung pakiramdam. Kasi sa States naman, lumaki ako sa probinsya din doon. Nang pagpunta naman sa Pinas, probinsya din, Jensen. So, wala siya sa atmosphere ko na maging artista or makikilala ko on that level. Pangarap ko dati, either papasok ko sa military o maging PBA player ako eh. But never siya, So, yun. But syempre financially, you know, laking tulong. I get to support, I have the opportunity para supportahan yung nanay ko na nakapagpatayo ko ng bahay para sa kanya, which is nasa bucket list ko talaga, nasa dream ko talaga. Nangyari yun after PBB. Yeah, unti-unti, nakapagpatayo ko bahay. So, anything, dahil nakapagbili at na-renovate at napaganda ko yung bahay ng nanay ko, wala na akong konsensya kahit ano na binibili ko para sa sarili ko. Hindi ko inuna ko yun eh. Kasi bata pa lang ako, yun yung, dahil sa States, lumaki kami sa medyo hindi magandang bahay, hindi magandang neighborhood, hindi magandang Paglabas mo ng neighborhood namin, paglabas mo, nandun yung mga malalaking bahay kung saan kami lumaki sa States. Sabi ko sa nanay ko, pag hinahatid niyo sa school, one day, mabibili kita ng ganitong bahay. So, yun. Asan na nanay mo ngayon? Sa Jensen siya. Sa Jensen. Doon mo binili yung bahay? Doon ko. Pinarenovate yung bahay niya. Pinarenovate ko na medyo malaking kasi, yun. And si dad mo? Dad ko nandito. In-employ mo na, No, he's not employed. He just retired siya. Dito siya nag-retire sa Zambales. He's just living his life. He lives there in the resort. Sa resort, tapos pumunta siya sa Subic, back and forth. So, yun yung buhay niya. So, laki na naitulong pala ng showbiz talaga sa'yo, no? Super! That's sa buhay why, ng pamilya mo, no? Yeah, that's why kahit anong mga controversies or kahit anong minsan pag-down hindi ka na naapektuhan? Maapektuhan ka talaga. But yun yung gusto kong sabihin is, because of naibigay sa akin and naibigay ko sa pamilya ko because of that, kaya kong lagpasan. Kaya kong, hindi naman ako papayag na dahil lang sa controversy or dahil sa yung mga intriga, hindi ko mapapakain yung nanay ko. Mag-quit na ako. Alam mo yun. But it affects you din. Kasi sabi mo nga yung personality mo parang very anxious ka, di ba? Yung hindi ka maapektuhan ng mga bagay-bagay. At saka, syempre, we always want people to like us. Gusto tayo ng tao. Gusto tayo ng mga tao sa paligid natin, mga katrabaho natin. So, di naman ako gumigising sa umaga, sana hate nila ako. Wala naman ganun, di ba? Wala naman siguro ganun tao. So, when something like that happens, tao lang naman. But I've learned to, mas magaling na ako kung paano to deal with it. Yes. Diba? Paano mo na ma-manage yung ngayon, yung mga issues na yan na dumarating sa buhay mo? Paano? How do you handle it? Perspective. Perspective. Alam mo naman kung ano yung totoo. Alam mo naman na kung ano yung pwede mo ipulot doon na
na learnings. Kasi minsan mga nagbabash sa'yo, may mga pwede ka pa rin pumunot ng ano doon eh. You don't get affected by mga bashing? I still get I will never, hindi ko naman pwedeng sabihin na but mas hindi sanay pero mas kaya ko i-filter. Even kasi hindi naman pwedeng tanggapin ko yung mga magagandang sinasabi sa iyo eh. 'Di ba? First of all, parang anong klaseng tao ka, ang gusto mo puro maganda lang niririnig sa iyo. You're not gonna grow as a person, And like I said, kapag may mga bashing na may pwede kang makuha doon na aral to make yourself better. Meron naman yung kalokohan na yung alam mo na wala nang ginagawa to sa buhay. 'Di ba? Yung just out of this world. Parang kaya mo sabihin niya sa isang tao. And then pag tinignan mo yung profile, wala namang picture. Pero ibig sabihin parang kaya mo sabihin yan. Even kahit anong hate ko sa isang tao, parang hindi ko naman kaya sabihin ng ganito. Diba? Mas madali ngayon kasi faceless eh, diba? Super. Hindi mo na sila makikilala. It's a different playing field ngayon eh. Kasi basta kailangan mo na mag-adapt doon sa gano'n as a celebrity. Basta dala mo yung cellphone mo. Nandun na sila sa bahay mo. Kasama mo na yung mga haters, kasama mo yung supporters mo. Nandun na sila hanggang sala mo, hanggang upstairs. Diba? So, iba na yung connection ng tao ngayon. Anong biggest problem na naranasan mo sa iyong career? Marami naman, but ang mahirap lang kasi syempre, I mean, sa kultura naman din natin, we involve ourselves in situations ng ibang tao, lalo na sa love life, di ba? Ikaw madalas ka sa Madalas, ayun na. Tinatanong mo pa ako, pwede mo na pala sagutin yung sarili. Hindi, diyan ka talaga nadadali ng mga mga tao, mga netizens, no? Yeah. Part ng natin part na, as much as sana hindi. Hindi pwede. Pero hindi ako pwede maging bitter doon na sana hindi love life ko to yun. Love life ko to yun. Wala personality. Parehas na sa showbiz I mean, lahat ng naging relationships ko ay lagi nasa harapan ng camera. Right. So, I've learned to, but andun pa rin yung parang, buhay ko naman to mahirap din yun Mahirap. Paano mo gagawin yun? It's just, yung perspective ko talaga is as much as possible, i-keep ko private. Kung anong pwede kong i-keep ng private. And kung anong pwedeng i-share, yun na lang. Hanggat kaya, no? Yeah, pero for example, di ba, may mga judgmental na tao na laging kasalanan ng isang side lang or Parang minsan gusto mo sabihin, hindi ka naman kasama ko sa bahay Wala ka naman doon nung nag-aaway. Hindi kasama 24 hours. Hindi ka naman kasama doon sa nung nag-aaway kami o nung masaya kami. Pero you feel na may karapatan ka mag-comment. Again, kahit anong sabihin ko sa interview na to, it doesn't matter. Hindi naman magbabago yan I'm just saying na, yun nga, tao naman din pa rin kami. Tao pa rin tayo. I think that's the price of being a celebrity. That's the price of being, and you asked me kanina, mas matimbang pa rin yung positive para sa akin. Eto, diretsahan tanong, kasi nangihinahin yung mga fans ninyo ni Julia. Bakit naman nangihinahin? Balitado na hiwalay na kayong dalawa. True or false? Dahil umupo ako doon. Doon naman nag-start. Sabi nagre-regroup lang kami. Galing ako sa meeting. Wala. Walang katotohanan. Sir Jules, ganito lang. Dalawa lang yun sa showbiz. It's either kasal na kayo or hiwalay na kayo. Diba? And like I said kanina, what I can keep private, I keep private. Diba? Kung ano yung kaya kong i-share ko, hindi naman ako madamot. But, dalawa lang yun. So either hiwalay kami or kasal na kami or may pinagdadaan kami. Hindi ba pwedeng normal din ang relationship? Di ba? And aaminin ko, there's always ups and downs. Wala namang perfectong relationship, di ba? Yes. Wala namang perfectong marriage o Pwede nyo ba, just let us live our lives? Syempre, hindi naman gano'n. But, gano'n lang. So, hindi kayo hiwalay? Hindi kami hiwalay. Kayo pa rin? Kami pa rin. Alam mo, itong time na to, this has been one of my busiest ever din Siya din. She's taping a show. Kasi mga fans nyo, binibilang yung binibilang yung post Bakit wala nang post si Ba't tinanggal na ni Julia yung mga post kay Gerald? Hindi, wala. Kahit siya po mismo talaga. Gano'ng kadalas kayo mag-usap ngayon? Araw-araw. Siyempre, araw-araw. Yun ang problema. Tawagan mo ngayon? Nasa Dubai Ay, gano'n? Nasa Dubai Gusto mo FaceTime? Nasa Dubai. May mga commitments and work siya doon. Yeah, gano'n talaga. That's good to hear. O yan natapos na natin yung issue na yan. Sila pa rin hanggang ngayon. Pero thank you sa concern. Kasi may mga legit concern talaga. So, thank you sa mga Ang basis kasi nila ngayon, tinitingnan nila, Gerald, IG. kung pina-follow mo pa siya o pina-follow ka pa niya. Pero hindi ba nakakalungkot? Well, yeah. May nangyari ba?
Wala, pina-follow ka pa rin niya. Pero Pina-follow mo ibig pa rin sabihin, siya. the fact na, although may katotohanan naman doon, di ba pa mga celebrities nag-unfollow sa isa't so I isa. guess, naging basehan na yun. Yes. Pero hindi ba nakakalungkot yun na parang, wow, doon yung basehan sa social media? Wala eh. Ganun eh. Again, ang sagot ko dyan is, celebrity kayo, di ba? Nasa scrutiny kayo ng mga tao talaga. Mismo. Bawat galaw ninyo. Mismo. So you have to take the good with the bad with the good. Oo. So, anong next step dyan? Malapit na ba ang ano? See? Sabi ko sa inyo, dalawa lang yun eh. Dalawa lang yun. Ano ka na? Tayo, kasal na kami. Okay ka na eh. Di ba okay ka na sa business? Di ba? Di pa naman okay sa business. Non-stop naman. Diba? But yes, I get You're pretty it. good when it comes to business and nagawa mo na yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. And of course, syempre hindi naman tayo bumabata. So, meron na bang parang young at plano? heart pa rin naman. May plano na ba for a wedding? Sasabihin ko talaga dito? Yun nga. Meron ba? Syempre naman, lahat naman ng ginagawa ko, especially sa business side, lahat naman ginagawa ko is leading up to that talaga. I mean, that she gives me more motivation to be better, to be a better person, a better partner. Kami naman, may dumadaan din kami sa ganun. So as a man, as a partner, babawi ka na rin sa kanya, di ba? I'm sure kayo din, di ba? Date night, ganun. With the schedule now, ginagawa ko, business. Pag wala naman ako rest day eh. Kahit wala naman ako taping, the next day naman is for the business day naman. And then, as we speak, promo day. So minsan, hindi natin namamalayan, baka nasa backseat yung partner mo. So after all of this, kailangan mo na bumawi, di ba? Ganun lang, balancing of everything. Basta wala pang date, kung kailan. Sabihin ko na? Bulong mo sa akin. Kailangan ko muna siya tanungin. Siyempre. Din yung isa ko rin sa isa rin sa, for example, tinanong niyo or tinanong ko sa ibang interview, kailangan ko muna siya tanungin. Diba? Before pwede ko i-announce. Yes, di pwede i-announce sa ano. Diba? Hindi naman pwede ko sabihin yan. Social media yan. At saka, diba, part naman kayo ng journey namin. So malalaman naman yan. Nakita niya na ba itong lugar na to? Nakita din niya. Pero hindi pa niya nakita recently. May konting development. Sabi ko sa'yo, nagpatambak nga ako dito. Pero hindi pa na. Nag-send ako ng picture mo kanina. Okay. Ano sabi? Sabi niya, good luck. Gusto mo makita? Sabi niya, good luck. I'll be a good boy. Of course. Ayun. So grabe ang ganda ng mga nangyayari sa buhay mo. Ang dami mo mga success when it comes to your personal life, your business, your career. Opo. Are you busy now with a project in ABS-CBN? Yes. Anong project mo to? Sins of the Father. What is that? Anong concept nito? It's about dapat ba pinagbabayaran ng kasalanan ng tatay ng anak niya? So yung tatay ko, si John Arcilla ang gumanap. We have only had one scene or two scenes together. Kasi medyo, not flashback, pero super importante yung ginawa niya. Siya yung tatay ko doon, and isa siyang, or nadawit siya, or isa siya sa part ng scamming. Namatay. Worth $500 billion yata yung na-scam niya. Ngayon sa anak niya, hinahabol yung ng mga biktima. So yun yung parang medyo premise ng kwento. Medyo heavy Heavy talaga. And maraming elements involved. Scamming, family drama, love, yun. So maraming, at isa tong show na to, ang pinakamaraming kong aral din na pulot as a businessman, as a future family man, as a partner, as a person in general. Ito yung isa sa pinakamaraming values at lessons na napulot ko. Kaya that's why non-stop ako non-stop promoting this because I really believe in this project na alam ko marami ang resonate people na maraming na scam ngayon. Oo, uso yan ngayon. Kaya mag-iingat tayo. Mag-ingat talaga. Ano nga sinabi ko kay wag basta maniwala at wag basta magtiwala. If it's too good to be true, it's not true. Yes. Yes. If it's too good to be true, it's not true. So, yun. May ganong may lessons ka matututunan. May lessons, diba? And meron akong magandang even in life just the other day, tinape namin to, isang eksena, sinabi ko sa anak ko doon, may anak ako doon na sabi ko, anak, just relating doon sa buong interview natin, sabi ko, anak, hindi mo kontrolado kung anong sasabihin sa'yo ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka mag-react. Diba? Just connecting doon sa mga tinanong mo kanina about how do I handle bashing. Hindi na natin kontrolado yan.
Ang kontrolado lang natin is kung paano tayo ma-react, how secure we are with people that we love, our family. Yun. So, doon. Nung sinabi ko yun, parang, nung binabasa ko parang, wow, yeah, it's very true. It's very true. Close to home, no? Close to home. Itong show na to is very close to home. Ikaw ba pumipili ng mga project mo ngayon? Well, I di naman sa ako pumipili, but they give me choices and I always ako naman ang mindset ko, I want to do a show na may social awareness. Ayaw mo na ng mga rom-com? Di naman sa ayaw ko. Ang request ko nga after this one kasi medyo mabigat, mabigat yung tinatakal naming kwento. I want to do a light romantic kasi gusto ko iba-iba yung in-offer ko sa tao. But yeah, they give me choices and ang request ko is sana may social awareness like this, scamming. You have to be aware sa mga or yung budoy, social awareness about special children or nung A Soldier's Heart, or tayong dalawa, yung mga tungkol sa sundalo. Diba? So, ano yung huli mong teleseryeng ginawa? A Family Affair, yun. Medyo serious din, ano? Affair, yung sa Milby, Ivana Alawi. Okay naman din yun. It was about family drama and pangarap ko talaga magkaroon ng family drama na show. And tungkol sa mga brotherhood. Apat kami na magkakapatid doon. Diba? So, I like to do shows like that. But yun, pinaka-ano ko is social awareness. That's why hindi ako napapagod mag-promote and to do interviews and to, because I really believe na may matatouch tayo dito. Ano yung last movie na ginawa mo? Tagal na? I think yung shoot namin ni Kylie Padilla sa Switzerland. Tagal na nun, Ayun, yeah. Tagal na yun. Tagal na yun. 3 years ago, I think. Yun naman, na shoot uli ng movie? Yeah, meron. Gusto ko sana ako yung producer na. Okay. Dito na papasok yung production house ko. Because gusto ko rin kwento ng mga kwentong alam ko hindi rin itatackle ng baka hindi kaya pa ng ABS or hindi kaya ng may marami pang kwento na gusto kong ikwento. Okay. Kaya. Okay. And it's gonna happen this year or hopefully sana this year. And sana yung rom-com, yung light romantic sana ako na mag-produce kasi there's mga romantic stories na gusto ko rin ikwento eh. Diba? I want to be an actor. I don't want to be a celebrity. I want to offer different kinds of roles and stories and inspiration and grabe, isa kang inspirasyon sa mga kabataan. Actor, philanthropist, businessman, lover. Yan, yung pinakadulo, yung lover of everything. Inspiring. Diba? But lover of everything. Invite mo na sila sa iyong show? Yes po. Again, Sir Juice, thank you for having me. Thank you for coming here. Sana nag-enjoy kayo. Naman. Sarap ng food. Sarap ng food. Sarap ng environment. Definitely, babalik kami. Yes, sabi ko nga, pag nagkaroon na ng mga structures na medyo buo na, balik kayo, bring the family, mag-stay kayo. Yes. And we'll do another vlog. Yeah, do another vlog. Sa June 23 na po, Sins of the Father under ABS-CBN Studios, JRB Production. Sana po ay abangan nyo. Napaka star-studded din po ng ensemble cast. Napakagaling lahat. Sino-sino? JC De Vera, si Tito Pip, Tircio Cruz, Joko Diaz, Shaina Magdayo, Jesse Menjola, directed by Direk Bijoy at of course the FMR. Very, very first time namin magkasama. Sana po abangan nyo yan, malapit na yan and sana po ay from the start hanggang dulo suportahan nyo. Pinaghirapan po ng maraming tao yan but this is one of my favorite shows, one of my favorite characters, so sana po ay abangan nyo. Yan, and your message to your fans? Yun, maraming salamat. Thank you for the concern. Thank you for the love. Thank you for the support. Everyone, even sa mga haters and bashers, thank you pa rin kasi, andyan pa rin kayo. No, pero thank you. Sana po abangan niyo yung show. Yes, excited for your future, Gerald Anderson. Thank you. Good luck, ha? Good luck. And congrats. Salamat. Marami pa tayong interviews. Yes! Yes, sir. Buwan ng mga nanay, samahan niyo ako sa vlog na ito upang higit nating makilala ang isang napakaganda at natatanging ina na ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak ay walang kapantay. Kasi dami na niya pinagdaanan. Like, there were times that I just told them I told the Lord or told Him na
kung hindi mo na kaya, it's okay. Kasi, kasi for me, when you see him, lalo na yung last surgery niya, it's something that I don't want to see again. Like, I don't want him to experience whatever he had in the ICU or whatever he experienced that 1 week in the ICU. Like, ayoko na makita yun ulit. And those little things do matter to me. And I also tell him my prayers kay Lord na if whatever Alonzo is, tatanggapin ko. Kasi if hanggang dito lang siya, meaning if he can just smile like this every day, ito na yun. I live my life day by day with him. Okay. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.